susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Mga Pop Talk Peeps, akalain yung top 3 sa Philippine trending topic ang Pop Talk? Ang unang patikim natin sa Panagbenga Festival, talaga namang tinangkilik at pop na pop! Kaya tuloy-tuloy ang pagpapalamig ng Pop Talk sa Baguio! Pero kapag napagod na ang mga paa at kumalam ang mga tiyan, saan nga ba masarap kumain? Naghanap ang Pop Talk ng 3 affordable eateries para sa inyo. Yes, baby. Binatog. Pop Talk sa Baguio! It's time for the Pop Talk music video. I love my job. Kuya Tony Bell! Intrinsic ang strawberry sa kanila. Hindi mauubusan ang Baguio City ng masasarap na kainan. Kapag ka Panagbenga season, nako, lahat ng tao nandito sa Burnham Park. Yan, nag-boating sila. Pero dito, meron ako pinupuntahan dito na lugar kung saan nagbebenta ng masarap na binatog. Boom! Binatog. Diba? Kung sa inyo, parang ordinaryo lang yan. Para sa akin, espesyal yan. Alam niyo kung bakit? Papakita ko. Order nga po. Mapipintok, mainit. Ilalagyan nila ng nyog, asukal, more binatog, at ilalagyan ng gata. Look at that. Halu-haluin mo. Ito, mga fresh fruits from Baguio. Siyempre, intrinsic ang strawberry sa kanila. Meron din silang papaya, iba mga prutas mapakwan. Pwede mong gawing strawberry shake. Ganito karami, tansyado, gagawing shake. Naarap, diba? Meron sila rito balat ng manok bakabo. Look at that. At kwek-kwek. Pero para sa mga A. Adventurous, B. Medyo umay na sa same old kainan, C. Medyo limited ang budget, o D. All of the above, Baguio Carinderias, it's your time to shine! At take note, di lang purong Pinoy food ang masasampulan natin. Una na ang Wency's Restaurant sa may Trancoville. Inopen ko to dahil nag-manage ako ng Korean and Japanese restaurant sa Session Road. Pinaka-main side dish namin ay yung kimchi. Kasi yun yung patok ngayon sa Baguio. Napakadali lang puntahan ng Wency's Restaurant dahil saan ka man mapadpad dito sa Baguio. Sumakay ka lang ng jeep na biyaheng Trancoville at dadaan na ito sa harap ng Wency's. Susunod ang Kyle's Canteen sa Upper Engineers Hill. Ang mga specialty namin, mostly pinapaitan ng mga Ilocano dish ba, tapos dinakdakan. Yun talaga yung dinadayo sa amin dito. Sa mga estudyante, kasi karamihan ng customer ko estudyante, nagbibigay talaga ako ng offer. Ang pinakamurang pagkain namin ngayon ay 18 pesos. Ang Kyle's Canteen ay matatagpuan sa Engineers Hill, katabi ng isang malaking mall sa likod ng DILG at DPWH District Office. At last food stop natin ang Happy Tummy sa Romulo Drive. Ang Happy Tummy is more of a Thai restaurant. Yung mga popular Thai dishes like Tom Yum, Pad Thai, it's very affordable. 1 to 150 lang actually. Di ka rin malulungkot sa paghahanap sa Happy Tummy. Sumakay lang ng jeep papuntang Wright Park na sa tapat ng Ketchup Community ang Happy Tummy. Para husgahan ng ating 3 Baguio Carinderias, narito ang 3 Pop Talk reviewers. Ang ating expert ay isang Baguio-based chef, the executive chef of City Light Hotel, Chef Ryan Santos. Para maghanap ng 2 pa nating reviewers, eto at handang maglamierda ang Pop Stop Diva, Bubay, my friend!
At nandito tayo ngayon sa Session Road para maghatak ng ating magiging reviewers. Naku, kailangan ko ng isang foreigner tsaka isang fellow Filipino. Sheila, you're a Korean? Really? You're studying here? Today I will go back to Korea. You will go to Korea today? Huh? Can I invite you? I don't really have time today. Really? Because it's our last day. No? Since wala pa tayong naantay na foreigner, I think it's time for the Pop Talk music video. Here, let's dance. Go. No! Don't leave me. They're not interested. What is your name? Abdul Gabbar. Abdul Gabbar. From where? I'm from Dubai. From Dubai. Can we? Really? Can you say pop? Is that pop? Yay! Thank you, my gosh. Because I've been looking all day for... Ayan! Yes! Hello bro! Thank you for saving us. At ang ating first ambushed reviewer, isang turista mula sa Dubai, si Abdul Gabbar. Naku, pagkatapos natin makahanap sa wakas ang foreigner, kailangan ko na makakuha pa ng iba pa natin mga reviewers. Naku ha, sana naman di tayo mahirapan this time. Oh, siya, gamitin ko lang ganda ko. We're busy. I have a date later. Siya yung ka-date ko nga. Ay, kayo magka-date! Uy, magsimba kayo! Jeff! Miss Dayan! Ano ba? Hi! Hello! Oh my God! Ano ba yan? Akalain mo, what a coincidence! Akalain mo, hindi na ako mahirapan kasi... Pero ko hindi nakita. Go din. Hotel. Coffee. Oh, ayan. Hindi natin mahirapan makain sa pop na. Ayan, yes, Abdul. You already have company. Ang kukumpleto sa ating set of reviewers, ang magkaibigang sina Jeff and Diane. Ayan, kompleto na ang ating mga reviewers. Nakakaloka, ang gagwapo at maganda. Eto, para mahusgahan na natin ang ating mga affordable kainan dito sa Baguio. Ito yung criteria na kailangan yung tandaan. Of course, ang food, place, at saka price. Gets? Anong expectations nyo ba sa ating journey na tatahakin ngayon? Simple lang. Basta mag-enjoy ako tapos sasarapan naman. Actually, every foreigner and everyone who came here to Philippines finding the price very cheap and the food is very delicious. Something unique na gusto kong babalik-balikan dito sa Baguio. Sa akin naman, syempre, simple na masarap na pagkain at affordable para sa mga turista ng Baguio. Okay, let's go! Nagbukas noong 2010, ang Wensi's Restaurant ay naghahain ng Korean, Japanese, and Pinoy food. And from as low as 60 pesos, may chibog ka na. Kaya ano pang hinihintay nyo, reviewers? Purbahan nyo na! Let's go! Ano na? Let's start with appetizer muna. Ay, nako. Hindi ko kasi alam yung mga ganyan. Pero dahil, siyempre, kasama ka namin yung chef, unahin na natin appetizer. Ayan. Kimbap. Yan Kimbap. ang Korean counterpart ng maki. As you can see, yung mga, mostly nung inihandang pagkain dito ay mga Korean food. Actually, kimbap also my favorite. Subukan mo naman ako niyan, chef. Sure. Minsan-minsan lang ako nakakaharap ng mga chef. Kagaya. Hindi ka sanay sa king. Hindi po. Mahirap lang po kami. What's that? How's it? Awesome. Marble potato na may Korean sauce naman yung pinapatikim sa akin ni chef. Actually, kapag sa Korean restaurant, binibigay lang yan as libre na appetizer. Lasang kamote. Patatas yan. Jeff, how are you there? Busog na busog na. Busog na busog na? Sarap. Pansit. Chapche. Ay, chapche ba? Namali pa. Kakamali ako sa mga pagkain, no? Actually, halos kay tsura siya ng Filipino pancit, di ba? Oo, para siyang pansit kasi. Chapche, pero Korean food pa rin ito. Aba, Korean food pala itong chapche. And medyo manamis-namis siya. It's very succulent. Pag kinain mo itong chapche,
Sasabi mo to, chakche! Wow! I like it Habang subo-subo si Abdul, nakatingin sa akin. Sarap. Yung timpura nila, you try. For the price, actually pwede mo siyang gawin araw-araw. Pwede araw-araw yung pumunta dito. Oo, kasi ang nagiging problema natin dun sa mga Korean restaurant, medyo pricey, diba? Ito yung cheaper version niya. And the taste is close. Masarap talaga. Miss Dayan! Sa akin tong soup kasi tamang-tama yung pagkaanghang niya. No? Mahilig ako sa baanghang eh. Anong tawag dito, Chef? Samgyeopsal, yes. So, lalagyan mo lang siya ng pork. Then, garlic. Tapos lalagyan natin itong Bagong alaman. red bean sauce. Actually, this is bean sauce. Medyo spicy. Spicy. Then, lalagyan natin ng sesame oil. Babalutin mo siya. Kainin mo. Sarap, in fairness, Chef. They love that. First time ko ito makatikim ng ganito. Tama lang yung anghang. Pawis na pawis dahil sa sarap ng kinakain na dito sa Wendy's Restaurant. Is that right, Abdul? Sobrang sarap. So nabusog ba ang ating mga reviewers? Busog na busog. Naku, busog na busog, huwag kayo. Sobrang busog na busog dahil meron pa tayong dadalawin at i-review isa pang restaurant. Ako sa pagbabalik yan ng Patok! Yung rice, 8 pesos lang. Si ulam, 10 pesos. Habang kumakain ka, parang iniisip mo, stocks, 18 pesos lang pala itong kinakain ko. Stocks, ang sarap. Dumayo ng Baguio ang Pop Talk para Makipanagbenga Festival. Para sa mga napagod at nagutom habang nakikifiesta, mura at masarap na mga kainan ang hinanap namin para sa inyo. At si Bubay, my friend, ang toka ngayong umestiba sa ating reviewers. Kay Atak! 2005 nang buksan ang kainang ito at naging bukang bibig dahil ang chibog dito bagsak presyo. Mantakin mong 18 pesos hanggang 40 pesos lang, solved ka na sa tanghalian o hapunan. Sa budget meals, pwede ka nang mamili ng ulam na gusto mo. Ang Kyle's Canteen ay matatagpuan sa Engineers Hill, katabi ng isang malaking mall sa likod ng DILG at DPWH District Office. Ayan, so ang setup kasi nitong Kyle's Canteen turo-turo. So alam nyo na, literal, kailangan mo ituro yung kakainin mo. Hanap nyo ba budget meal? Hindi lang budget meal ang bibigay namin dito sa Kyle's Canteen kasi extra budget meal. Akala nyo reviewers 18 pesos lang, as in 18 pesos, meron ka ng kanin, meron ka ng ulam. Saan niyo po nakuha yung idea, sir? Sa mga bata, ma'am, kasi yung iba gusto gano'n lang halaga kasi wala silang pera, walang budget. Ang galing naman. At syempre pa ang mga inihahain dito ng mga ulam ni na Daddy, mga Ilocano dishes. Turo mo, ihahain ko. Parang game show pala itong ginagawa natin. Yan. Ako, paborito ko yung papaitan. Alam natin yan. Ako, siyempre, papaitan. Papaitan. Nakakaloka itong mga reviewers natin. Iba-iba kanila mga piniling ulam, Tingnan natin ngayon yung lasa nitong mga in-order natin. Come on, have yourself. Chicken tinola? Yes. Yeah. And it's really, really wonderful. Really delicious, actually. You look amazed. Yeah, because it's my first time, to be like... First time because it's only 18 pesos, right? Yeah, imagine. Ito kasi, itong papaitan, may laman na, may sabaw pa. Tama, sarap yung medyo may pait, medyo may asin. Bubuhayan ka ng Actually, ang kulang na lang dito, toyo, kalamansi at sili. Habang kumakain ka, parang iniisip mo,
18 pesos lang pala itong pinakain ko. Tapos ang sarap. Masarap naman siya. Parang lutong bahay lang. Favorite ko to. Ito yung specialty sa Kayuda. Kayo po ba na-try nyo na itong ganito or first time nyo? Dito sa Kyle's, first time ko. Pero most of the time kasi lumalabas din ako ng hotel. Kasi hinahanap ko yung kain bahay. Most of the time turo-turo din? Yes, turo-turo ang hilig ko talaga. Yung rice, 8 pesos lang. Yung ulam, 10 pesos. Kaya may mga iba pupunta dito, may baon na silang rice. Oo, sila oh. 10 piso. Para makatipid talaga. Kaya yung mga taga Manila dyan, mga taga Pangasinan, kung saan saan pa, sa norte, o kaya sa kung saan. Magsaing na kayo pag akyat nyo ng Baguio, tapos dito na kayo, 10 piso lang yung mga ulam. Why? Ganun yung utak. Mag-wise kayo. Order pa kayo. Ito naman pangalawang dinuguan ko na to, oh. Order lang kayo ng order. Anya, reviewers, naimasikinan tayo? 1? Anya ka din ba kayo? Pop na pop, naimas! Wow! Mula 150 pesos, pwedeng pang sharing na ang mga pagkain dito. Tommy, ang parang my gosh! Hello. Todo-todo na ang happiness ng Pop Talk sa Panagbenga Festival dito sa Baguio. At sa pagre-review ng mga pop na karinderyang naghahain ng flavors of Asia, last stop na tayo. Let's go to Happy Tummy! Nagbukas noong 2010, sinong mag-aakalang Thai cuisine ang pambato ng humble-looking kainan na ito? Mula 150 pesos, pwedeng pang sharing na ang mga pagkain dito. Mas masaya pag busog ang buong grupo. Tommy, ang parang my gosh! Hello. Sorry ma. Gusto ko yung sigaw ko doon. Ano ba yan? Ano ba yung sa kanak? Happy Tommy! Happy Tony! Let's go. Let's eat. Oh, what is this? Tom Yum? Ang Tom Yum. Wow. Yan. Yes. So do you know what this is, Pubay? Of course, it's food. And of course, that one. Siyempre, alam ko yan Hindi yan Thai. Tilapia yan eh. Ang paborito ko, oo. Ang galing-galing dito sa Baguio kasi ngayon Panagbenga, marami na kayong food choices. Tama. How's the food? Really nice and social, no? Kasi, by merely looking at it, parang you'll think it's very expensive yet. Imagine, 150 lang. Ako ang favorite ko kasi talaga dito is yung tilapia. Yung tamarind sauce. Sila ang nag-start niyan dito. Happy Tummy. And then yung Thai fried rice nila is close to authentic na fried rice sa Bangkok. Almost the same. As in? Yes. This is a must try. Ako, gusto ko yung... Excuse me. Pad Thai. Saka itong Tom Yum. Ito, nung dumating ako dito, puno to eh. Pero pansin ko parang pakiawan lang kay Jeff, ano? Si Jeff. Mahilig sa rice si Jeff. First time mo mag-rice, bro? Bilang taga-Kalinga. Tofu. Tofu. Mga nag-diet dyan. Pwede yan, tofu. Tofu and eggplant. And what? Eggplant. Eggplant. Masarap yung yung sweet. Gusto ko siya. Yung sweet? Hindi siya maanghang. So, mahilig ako sa maanghang. Really delicious. And this one also. Must try, lalo na para sa mga nagbabalak umakyat dito sa napakalamig na lugar ng Baguio. Lalo na ngayon Panagbenga. Katapos ito, final verdict na! Saglit lang, Kuya Pet. Di ba ako host ngayon dito? Sorry, ma'am. Ayan. Okay. O, kain lang na kain dahil sa pagbabalik dito. Final verdict na! Kain! Tiyak na dagsa na naman ang mga turista sa Baguio City para sa Panagbenga Festival. Naghanap ang Pop Talk ng 3 budget-friendly na mga kainang pwede niyong sugurin. Happy Tummy na Thai food ang specialty. Wency's Restaurant na may Korean and Japanese food. And Kyle's Canteen na pagkaing Ilocano ang pambato. Alin sa mga ito ang uulanin ng Pop Points? Bubay, take it away!
syempre pagkatapos ng napakasarap na inihandang pagkain ng City Light Hotel, of course, Chef Ryan, it's verdict time! Ang ating criteria para sa pag-judge kung pop o flop nga ba ang mga binisita natin mga restaurants. Okay, syempre kasama dyan ang food, ang place, and of course, price. Kung natin pinuntahan ang Wency's Restaurant. The food actually is like really delicious and it's like they have a Korean food. Yes. That's Masarap? really like it. Yeah, syempre, masarap. Food, pop. And the place actually is like comfortable to eat. The place is in one says pop. Pop. It's kind of cheap over there, like cheap. Hindi rin ako mahilig sa Korean food kasi pang Filipino talaga ako. Pero nung natikman ko naman, for me, okay naman siya. Sa place naman, okay naman yung place. Malinis naman siya and komportable umupo. Okay, so is it a pop? The place is pop. Ay, pop! Oh. 69. Okay naman. Ayos na ayos. Sa food, considering yung price nila, no? Medyo nakuha naman nila yung lasa na hinahanap natin sa Korean restaurant and meron din silang mga Japanese. For me, pop ang food. Okay. Yung place nila needs a little improvement. Price, syempre, sabi ko nga, considering yung lasa ng pagkain at saka sa price nila, pop na pop. So, ang Wency's Restaurant nakakuha ng 8 points! Isa na natin agad-agad ang Kyle's Canteen. Sa food, masarap siya. Parang fresh talaga kung bahay siya. Yung food, pop. Mahirap siyang hanapin. Price, 18 pesos! Sa price naman, obviously, pasok na pasok sa budget talaga. Kaya yung price is... Wow. For me, it's like really delicious and it's like pop. Price is pop. When you're looking for medyo pagkaing bahay ng mga Ilocano, pasok siya eh. 18 pesos 18 ba naman? pesos. Para doon sa mga estudyante na walang budget or maliit lang ang budget, sulit na sulit ang Kyle's Canteen, di ba? So, for me, ang price is pop. Nakakaloka, nakuha ng Kyle's Canteen. 6 points. Ang ketchup community kung saan dinalaw natin ang Happy Tummy Restaurant. Sa food kasi ng Happy Tummy, every time naman na nagpupunta ako doon, happy ako dahil masarap talaga ang food nila. Maganda yung lugar niya, di ba? Parang ang sarap kumain kasi ang lamig-lamig. Price! Considering yung lasa ha, and yung quality ng food na nilalabas nila na close to authentic Thai cuisine, murang-mura na yun. But the food is really wonderful. It's really delicious. Place! Actually, great because, you know, it's in tourism spot. Pop. Sa food, masarap lahat. Wala akong masabi sa food. Ano siya, masarap kumain sa malamig na lugar. Tsaka fresh yung air. Worth the price. In fairness, ang Happy Tummy, nakakuha ng 9 perfect points! All in all, Wency's Restaurant, naka-8 pop points. Samantalang ang Kyle's Canteen, 6 pop points. Habang ang Happy Tummy, nakakuha ng tumataginting na 9 pop points. Perfect! Sa tatlong pinunta natin, i-review natin yung mga restaurants. Saan doon yung pinaka-marirecommend nyo na dapat puntahan? Lalo na ngayon, ang Panagbenya season. Happy Tummy. Happy Tummy. Happy Tummy. Siyempre, Happy Tummy. Ay, palakpakan. Para having us. And of course, ako pa rin po. Hindi po si Angelina Jolie ito. Gulat kayo, no? Ako pa rin to, si Bubay. Ito ang Fakto! Follow me on Twitter at Kuya Tony Pet. At salamat kay Bubay. Sana'y lagi kita makasama. Di ba? Busog na busog ka, no? Hanggang sa susunod ang pagkikita at sama-samang pag-review. Ako po, si Kuya Tony Pet. At ito ang Fakto. Unang re-reviewin ang world's smallest video recorder! Bye, guys! Nasa aking mga kamay ang gadget na i-review ninyo. Sa kamay ko lang. Andun lang? Ito! May dala din akong speaker na pagka-lately.